Gintong kalusugan, alaga sa bato, habang tumatanda. Napansin mo bang parang mabilis ka mapagod lately? O parang may pagbago sa iyong pag-ihi? Hindi ka nag-iisa. Habang tumatanda tayo, natural lang na medyo humihina ang function ng ating mga bato. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang klase ng protina na kinakain natin ay may malaking epekto. Oo, pati yan, mahalaga sa kalusugan ng bato. Kapag mataas ang creatinine sa katawan, senyales ito na napapagod na ang ating kidneys sa pagsasala ng waste. Ang sikreto ay ang tamang pagpili ng pinagkukunan, kasi ang maling protina, yan ang totoong kinakatakutan ng bato. Ang tawag dito ay renal protein management, ang paraan ng pagkain ng protinang hindi mabigat sa katawan, tumutulong sa pagkumpuni at hindi nagiiwan ng lason sa dugo. Sa loob ng 15 taon ko bilang doktor sa larangan ng kidney care, nakita ko ang mga pasyente na bumuti ang lab results nila dahil lang sa simpleng switch sa pagkain. Hindi nila kailangang gutumin ang sarili, kailangan lang ng tamang gabay. Kaya dito sa Gintong Kalusugan, ibabahagi ko sa inyo ang 4 na protinang tumutulong sa papabuti ng bato at 4 na tahimik na nagpapalala sa kondisyon na baka araw-araw mo nang kinakain ng hindi mo namamalayan. At teka lang, yung pangalawa sa kakasama listahan, magugulat ka. At sa dulo, may bonus habit pa akong ibabahagi. Isang simpleng araw-araw na ugali na nagbibigay proteksyon sa kidney higit pa sa pagkain. Ready ka na ba? Tara na, simulan natin sa pinakamagaan at bato-friendly na plant protein, tofu at mga produkto ng soya. Protein na masarap, magaan, at bato-friendly. Number 1. Tofu at soy products. Kung gusto mong bigyan ng pahinga ang mga bato mo, simulan natin sa isang simple pero powerful na pagkain, tofu at mga soy-based na produkto. Di tulad ng karne, ang soy protein ay hindi masyadong nagpapalabas ng waste, kaya hindi napapagod ang iyong mga bato sa pagsala ng mga kalat sa katawan. Para sa mga nephrons mo, ang tiny filters sa kidney, parang pahinga ito. At hindi lang iyon, may isoflavones pa ang soy na tumutulong sa pagkalma ng inflammation. Tahimik pero malupit ang pamamaga sa kidney tissue, kaya malaking bagay ang makapagpababa nito. Bukod pa sa ginhawa, mas mababa rin ang phosphorus at sodium ng soy kumpara sa animal protein. Para sa may kidney issues, sobrang halaga nito. Ang sobrang phosphorus ay pwedeng magpahina ng buto, habang ang excess sodium ay nagpapataas ng blood pressure, mortal na kaaway ng bato. At eto ang magandang balita. May pag-aaral mula sa Cleveland Clinic kung saan napansin nila na ang mga pasyenteng pinapalit ang red meat sa soy ay nag-improve ang kidney filtration markers nila. O, di ba? Simpleng switch lang pero malaki ang epekto. Ang tanong ngayon, gaano karami? Mga kalahating tasa ng firm tofu o isang tasa ng unsweetened soy milk kada araw ay sapat na. Mas maganda kung steamed or baked na may herbs, iwas muna sa mga deep-fried versions. Kung bet mo ng medyo kakaiba, try mo rin ang tempeh, fermented soy na mas magaan sa tiyan. Kapag namimili, hanap lang ng organic, non-GMO, at walang dagdag na asin o asukal para sure na safe sa bato. Susunod, titingnan natin ang 2 legumes na tuloy-tuloy ang supply ng protina pero hindi nagpapagod sa kidney. Lentils at chickpeas. Exciting ito. Protein na kabato. Number 2. Lentils at chickpeas. Bago tayo tuluyang lumalim, sandali lang. Saan mo kami pinapanood? Kung nagsusumikap kang pababain ang creatinine ng natural, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Kalusugan at i-click ang bell para tuloy-tuloy ang kaalaman. At kung nakakatulong ito, type 1 sa comments, 0 kung hindi honest tayo rito. Ngayon, pag-usapan natin ang lentils at chickpeas. Maaaring simple lang silang tingnan, pero wow, isa sila sa pinaka-kidney-friendly na plant proteins out there. Sa bawat nilutong tasa, may halos 15 gramo ng protina, pero mababa ang acid load kumpara sa karne. Bakit ito mahalaga? Dahil kapag mataas ang acid sa pagkain, napipilitan ang mga bato mong magtrabaho ng doble para panatilihin ang pH balance ng katawan. Over time, yan ang nagdadala ng dagdag na pinsala. Bukod sa protina, loaded din sila sa soluble fiber. Yun ang tumutulong magbitag sa toxins sa bituka, kaya bumababa ang pagbuo ng uremic toxins na nagpapataas ng creatinine. May bonus pa. May magnesium at folate sila na nagsusuporta sa malusog na ugat ng bato at binabawasan ang oxidative stress, yung init na nakakasira sa kidney tissues. Panalo, di ba? May isang study pa galing sa Johns Hopkins. Pinatunayan na ang regular na pagkain ng legumes gaya ng lentils
ay nagpapababa ng kidney inflammation at nagpapaganda ng markers sa mga pasyenteng may early-stage CKD. Nakakatuwang isipin na isang simpleng bowl ng lentil soup ay may ganong epekto. Paano ang tamang portion? Kalahating tasa ng nilutong lentils or chickpeas kada araw ay swak na. At kung kailangan mong bantayan ang potassium, lalo na kung may advanced kidney disease, pwedeng ibabad muna sila magdamag para bumaba ang potassium levels. Simpleng recipe? Subukan ang lentil soup na may kaunting perihil at olive oil. Mababa sa sodium pero puno ng antioxidants na pabor sa kidney tissue. At kapag namimili, best kung tuyong lentils o chickpeas para ikaw ang maghanda. Pero kung canned version ang meron, hanapin ang low sodium, BPA-free, at siguraduhing banlawan ng maayos para mawala ang excess salt. Isang paalala lang, iwas sa sobrang daming servings at huwag hayaang dumami ang potassium nang hindi na mo-monitor. At ang canned beans na hindi banlaw ay parang ninakawan mo na rin ng chance ang kidneys mo na makahinga. Ngayon, handa ka na bang kilalanin ang susunod? Isang sinaunang grain, actually, pseudo-grain, na nagbibigay ng full protein habang sobrang gaan sa kidneys. Excited ka na? Let's go! Protein na kabato. Number 3, quinoa. Yung maliit pero power-packed na butil. Kung naghahanap ka ng pagkaing halaman na kompleto sa protina, hindi mo na kailangang lumayo pa. Kilalanin si quinoa, basahin, quinoa. Akalain mo, maliit lang siya pero taglay niya ang lahat ng siyam na essential amino acids. Parang all-in-one na pabor sa kalusugan mo, lalo na sa mga bato. Ang kagandahan? Mababa ang purine nito. Hindi tulad ng ibang protina na nagiging uric acid at nagpapahirap sa kidneys, si quinoa ay gentle lang. Bukod pa rito, siya ay naturally alkalizing. Ibig sabihin, tinutulungan kanyang bawasan ang acid load sa katawan. At para sa mga may kidney concerns, malaking ginhawa ang nabawasan na acidity. Hindi doon nagtatapos. May magnesium at antioxidants pa si quinoa na tumutulong sa mga nephron mo, yung mga maliliit na filter sa kidneys, para manatiling malusog at mas epektibo. Ayon mismo sa Harvard School of Public Health, ang quinoa ay nakakatulong sa pagpapababa ng dietary acid load. At alam naman natin, mas kaunting acid, mas masayang kidney function. Paano ba ito kainin? Kalahating tasa ng nilutong quinoa bilang side dish, sakto na yan. Subukan mo ang quinoa salad na may pipino at kaunting olive oil, light, refreshing at hindi nakaka-stress sa bato. May konting paalala lang. Kapag bibili ng quinoa, banlawan muna ito ng maayos bago lutuin para matanggal ang saponins, yung natural na coating na medyo mapakla at nakakairita minsan sa tiyan. At hanggat maaari, iwasan ang mga boxed quinoa mixes na may seasoning packs. Karaniwan kasi may tagong sodium yan. Kung si quinoa ay maliit pero puno ng lakas, ang susunod naman ay crunchy bites na hindi lang masarap. May taglay ding healing power. Tara, kilalanin ang mga mani at buto na kayang tumulong sa kalusugan ng iyong bato. Protein na kabato number 4. Mga mani at buto. May mani ka ba sa bahay? Hindi lang yan pampatanggal gutom habang nanonood. Kapag tama ang dami, pwede rin pala silang maging kabato-friendly. Almonds, walnuts, flax seeds, at chia seeds. Lahat yan ay nagbibigay ng protina mula sa halaman, plus good fats na hindi nagpapahirap sa kidneys gaya ng taba mula sa karne. May taglay din silang arginine at omega-3 fatty acids. Tumutulong para gumanda ang daloy ng dugo sa kidneys at nagpapakalma ng inflammation sa katawan. Alam mo ba? Ang mga almonds at flax seeds in particular ay may kakayahang pababain ang oxidative stress. Isang tahimik na salarin sa paglala ng chronic kidney disease. May pananaliksik pa mula sa Stanford na nagpapakita. Kapag may mild kidney condition ka, ang moderate na pagkain ng mani ay nakakatulong sa pagbaba ng pamamaga. Hindi mo na kailangang magpakadami. Isang maliit na dakok lang, mga 1/4 cup kada araw, sapat na para makuha ang benepisyo. Pero may catch, hindi lahat ng mani ay pantay-pantay. Piliin ang unsalted at raw o lightly roasted versions. Iwas sa maalat, matamis, o nut butters na may hydrogenated oils. Yan ang tahimik na pasakit sa kidney over time. Kung nakatulong itong tip, tap mo ang like button. Malaking tulong yan para maabot ng video ang mas maraming tao na nangangailangan ng kidney support. Na-cover na natin ang 4 sa pinakamabuting protina para sa kidney healing. Tofu at soy products, lentils at chickpeas, quinoa at mani at buto. Pero teka, baliktarin natin ang kwento. Ngayon, ibabahagi ko naman ang 4 na protina na tahimik pero posibleng nagpapalala sa kondisyon ng bato.
Una sa listahan, pulang karne at processed meat. Hindi mo ito gustong mamiss. Protein na. Dapat bantayan, number 1, pulang karne at processed meat. Alam mo ba kung anong protina ang madalas palihim na nagpapahirap sa mga bato natin? Oo, yung paborito ng marami, pulang karne at mga processed meat. Mula sa tapa at longganisa hanggang sa bacon at ham, lahat yan ay mabigat para sa kidneys. Bakit? Dahil mataas sila sa saturated fat at may tinatawag na advanced glycation end products, mga compound na pinapalala ang inflammation sa tissues ng bato. Kapag namamaga ang kidney cells, hirap silang mag-filter ng waste, kaya tumataas ang creatinine. Dagdag pa dito, pag na-metabolize ang karne, naglalabas ito ng maraming nitrogenous waste. Parang sobrang kalat sa loob ng katawan na kailangang linisin ng bato. Imagine mo, parang 24/7 silang nagtatrabaho sa pagwawalis ng dumi. Mas lalong masama ang mga processed meats, yung may preservatives at sobrang sodium. Ito ay doble ang pasakit. Ang sodium ay nagpapataas ng blood pressure at ang preservatives ay dagdag toxin na kailangan pang salain ng katawan. Masama na nga sa filtration, masama pa sa mga maliliit na ugat ng bato. Ayon sa National Kidney Foundation, ang pagkain ng maraming pulang karne ay may kaugnayan sa mas mabilis na paglala ng chronic kidney disease. At kahit pa 3 to 4 ounces lang ng processed meat araw-araw, kung tuloy-tuloy, maaari nang makasira sa kidney markers, lalo na kung weakened na ang kidneys. Ang bottom line, hindi bawal ang karne, pero kung may kidney concerns ka, mas mabuting limitahan ito. Piliin ang mga proteinang magaan sa katawan. Marami naman tayong option na mas kabato-friendly. Susunod, titingnan natin ang ikalawang protina na dapat iwasan. Isa rin itong karaniwang laman ng kusina, pero may tahimik na epekto sa kalusugan ng bato. Abangan mo, protein na. Dapat. Iwasan number 2, mataas na taba sa dairy products. Ito ang isa pang comfort food na akala natin harmless. Pero tahimik palang sinasakal ang trabaho ng kidneys natin. Ang full cream na gatas, keso, at iba pang high-fat dairy products. Oo, masarap. Pero ang hindi alam ng marami, puno ang mga ito ng phosphorus at saturated fats. At kung may kidney issues ka, problema ito. Bakit? Dahil ang phosphorus ay mahirap ilabas ng mahihinang bato, kaya naiipon sa dugo. Kapag sobra na, hinahatak nito ang calcium mula sa mga buto mo at nagkakaroon ng calcification sa soft tissues, kabilang ang mismong kidneys. Ang resulta? Bumababa ang kakayahan ng bato na magsala ng maayos. Dagdag pa dyan, ang saturated fat mula sa dairy ay nakakasira sa maliliit na ugat ng bato. Pinapaliit ang mga daanan ng dugo, kaya hirap tuloy ang kidneys na makakuha ng sapat na supply. Over time, humihina ang filtration function at tumataas ang creatinine. May study pa nga mula sa University of Wisconsin na nagpakita na ang diet na mataas sa gatatsay may connection sa mas mabilis na paglala ng kidney function, lalo na sa mga may early-stage kidney disease. Ang tanong, gaano karami ang delikado? Hindi kailangang sobrang dami. Yung araw-araw na pag-inom ng full cream milk o pagdagdag ng keso sa bawat meal, akala mo simpleng pampalasa lang, pero kapag palagi, naiipon din ang phosphorus at sodium. Kung gusto mong alagaan ang kidneys mo, mas safe kung lilipat ka sa plant-based alternatives na mas mababa sa phosphorus. Marami naman dyan, like almond milk, oat milk, o vegan cheese options. Lasa lang ang nababago, pero ang kapalit ay mas maayos na kidney function. Okay, ready ka na bang lumipat sa susunod na dapat iwasan? May isa pang proteinang paborito sa mga breakfast table na baka kailangan ng limitahan. Tara, tuloy tayo. Protein na dapat. Iwasan number 3, mga isda na mataas sa purine, tulad ng tuna at sardinas. Ngayon, lipat tayo sa dagat, pero hindi para mag-relax sa tabing dagat. Pag-usapan natin ang isang uri ng protina na akala mo healthy, pero tahimik palang nagpapahirap sa mga bato mo. Ang isdang mataas sa purine gaya ng tuna at sardinas. Kilala silang budget-friendly at mabilis ihain, pero may tinatago silang problema. Ang purine na laman ng mga isdang ito ay nagiging uric acid sa katawan. At kapag sobra ang uric acid, extra work yan para sa kidneys. Hirap silang mag-filter. Pwede pa itong magdulot ng gout, kidney stones, at pamamaga sa loob ng renal system. Dagdagan mo pa ng realidad na kadalasan, canned ang tuna at sardinas, may preservatives at sobrang sodium. Dalawang pasanin na agad, chemical additives at asin. E kung mahina na ang kidneys mo, yan ang hindi nila kayang hawakan araw-araw. May babala pa nga ang Mayo Clinic Nephrology Division.
Ang madalas na pagkain ng high-purine seafood ay may kaugnayan sa paghina ng kidney filtration over time. At hindi mo kailangang kumain ng marami para maapektuhan. Kahit 2 servings lang kada linggo, kung chronic kidney disease na ang iniinda, posibleng tumaas ang uric acid levels. May mga pasyente pa akong nakilala. Iniwasan nga nila ang red meat, pero pinalit nila ay canned tuna. Ang akala nila healthy switch pero hindi nila alam, binibigyan pa rin nila ng stress ang kidneys nila dahil sa purine. So ano ang mas maiging gawin? Kung gusto mo pa rin ng isda, pumili ng mga mababa sa purine at sa maliliit na dami lang. May mga mas magagaan sa kidneys gaya ng tilapia o bangus kung hindi fried, basta prepared ng simple at hindi masyadong maalat. Ang goal, protektahan ang bato sa pangmatagalan. At minsan, nagsisimula yan sa simpleng desisyong huwag lang basta-basta kukuha ng isdang paborito mo. Maging mas mapanuri sa protein na pinipili. Protein na dapat iwasan number 4, mga protein powder at creatine supplements. Usong-uso ngayon ang mga protein shakes, di ba? Minsan ginagawa pa nating kapalit ng pagkain. Pero alam mo ba, kung may kidney concerns ka, baka ito ang isang tahimik na dahilan kung bakit hindi bumababa ang creatinine mo. Ang protein powders at creatine supplements ay sobrang concentrated. Isipin mo parang pinipilit mong kumain ng sobrang daming protina sa isang lagok lang. Pero ang katawan, lalo na ang mga bato, hindi basta-basta nakakaagapay. Dahil sa dami ng protein, dumadami ang nitrogen waste sa katawan. At sino ang maglilinis? Siyempre, ang kidneys. Minsan sobra na ang trabaho nila at mas mabilis tuloy tumataas ang creatinine. Mas nakakalito pa sa creatine supplements. Pwede nilang i-fake ang readings ng creatinine sa lab tests. Kaya mahirap na malaman kung totoo bang bumababa o tumataas ang kidney function mo. May research pa mula sa Johns Hopkins. Ang mga bodybuilding diets na mataas sa protina ay nagpapabilis ng paghina ng bato, lalo kung may kidney issues ka na. At kahit isang shake lang araw-araw, kung araw-araw mo itong ginagawa, pwedeng magdulot ng stress sa nephrons mo. Madalas kong makita ito. Mga pasyenteng okay ang kidney function dati, pero nang gawing kapalit ng meals ang protein shakes, biglang tumataas ang creatinine. Kung gusto mong pangalagaan ang kidneys mo, mas mainam pa rin ang balanced, whole foods. Walang shortcut pagdating sa kalusugan. Ginagamit mo ba ang mga ganitong supplements para sa fitness o diet? Curious akong marinig ang kwento mo, dahil ito ang isa sa mga pinaka-misunderstood na topics sa kidney care. At bago tayo magtapos, heto ang isang bonus tip na tila simpleng habit lang, pero sobrang laki ng tulong sa kidneys, gentle hydration cycling. Kung ang protein powders ay concentrated stress sa kidneys, heto naman ang kabaligtaran. A simpleng habit na nagpapalakas, hindi nagpapahina. Kilalanin ang bonus tip na kayang suportahan ang kidney function sa tahimik pero powerful na paraan. Ibig sabihin huwag mong itsyag ang tubig ng sabay-sabay. Sa halip, uminom ng paunti-unti, mga 4 hanggang 6 ounces bawat oras. Parang nagbibigay ka ng steady support sa kidneys para ma-flush ang toxins nang hindi sila nabibigla. Ayon sa Cleveland Clinic Nephrology Team, ang tamang hydration ay nakakatulong na pabagalin ang paglala ng kidney disease. Dagdagan mo pa ng herbal teas tulad ng chamomile or nettle, soothing pa sa kidney tissues. Marami na akong natulungan sa simpleng hydration routine na ito. Sa loob lang ng ilang linggo, kapansin-pansin na ang pagbuti ng creatinine levels. Maliit na habit pero malaki ang epekto. Narito ang mabilis na buod. Mga protina na mabuti para sa bato, tofu at soy, lentils at chickpeas, quinoa, mga mani at buto sa katamtaman. Mga protina na dapat iwasan, pulang karne at processed meats, mataas na fat dairy, isdang mayaman sa purine tulad ng sardinas at tuna, at mga concentrated protein powders o creatine supplements. Bonus tip. Ang maingat na pag-hydrate sa buong araw ay nakakatulong sa iyong mga bato araw-araw. Kung nakatulong sa iyo ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming tips. Type relief sa comments para alam kong may naibahagi akong ginhawa sa iyo ngayon. Like and subscribe. Kita-kits sa susunod na video.